Disciples Fellowship. Di ba? Ano po ba yung fellowship? Pagsasamahan. Tama. Getting to know each other. Ayan. At bukod dun sa mga main na purpose po ng ating Disciples Fellowship, gusto natin ang bawat isa ay maging palagay sa isa't isa, magkakaibigan, magkakakilala, para magkaturuan din po tayo, magbigayan tayo ng mga advices, mga suggestions. So may napansin ako, no? Kasi dahil Disciples Fellowship ito, gusto natin magabayan lalo na yung mga bago. Amen po ba? So, pwede po ba ayusin natin yung upuan natin? Yung mga bago, pwede po ba samahan ng mga luma? Can you break this, ano? Sama-sama silang bago eh. Paki-break po itong ano na to. Yung mga bago, paki-break. Para tabihan sila ng luma. Para kung may tanong sila, automatically may sasagot. Kasi magkakasama silang bago, wala silang kausap na medyo hindi naman matanda. Sabi na natin luma na pwede pong magbigay ng, pwede mas matanda ang itabi sa kanila. Kahit sino, basta mas matanda. Opo, sige Tito Josie, pwede ka doon. Mas matanda, ayan. Gusto ko may katabi yung mga para pagka may bubulong-bulong ba, ibig sabihin ni Pastora ganito. Naintindihan niyo ako bakit ko to ginagawa? Gusto ko maging maliwanag kahit sa mga bago. Ito pong ating ginagawa. Kasi nagsama-sama na naman yung luma. Yung mga bago, sama-sama. Kaya, break na po natin yung ganitong Pag may bago, automatic ang tatabi, luma. Okay po? No? Para meron silang gagabay po sa kanila. Kahit wala po silang tanong, at least merong nagsasabi sa kanila, ito yung ginagawa natin, ganito yung ginagawa natin. Ayan, ito yung ibig sabihin niyan, ito yan sa Bible. Maliwanag po na meron talagang mag-aano sa kanila, magagabay po sa kanila. Amen po ba? Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Ayan, thank you. Okay na ba tayo? Settled na po tayo? Ayan, kasya nga yan tigay-tigay sa kayo eh. Yung mga disciples, kumalat po kayo. Disciples. Alam nyo, nandito na sila sa loob. Kaya disciples, maging alisto kayo. Para, alam mo yon, meron kayong ma-disciple. Diba? Alagaan na natin. Andyan na sila eh. Kaya kailangan yung natin sa kanila, warm welcome. Yan. Pagkakataon na po natin yan. Since gusto tayong i-restore, i-revive ng Panginoon, simula ngayon, ganyan po yung gagawin natin. Huwag natin pabayaang magtabi-tabi yung mga bago. Para hindi sila yung, pare-pareho kasi nilang hindi alam eh. Kaya ko po yung sinasabi. Pare-pareho nilang hindi alam ano bang mangyayari, ano bang gagawin. At least kung katabi kayo, may magpapaliwanag sa kanila, may magbibigay ng verse, ito yung Bible, mga ganyan ba? Okay po ba yun, mga kapatid? Amen. Salamat po sa inyong pangunawa. Kanina po, banggit na po kanina yung ating mga disciples. Yung ibig sabihin po ng disciples, sila na po yung mga nagtuturo or nagte-train. Okay po? Kaya sila po yung pinakakalat ko ngayon. So, ang mga disciples po natin, tatayo po yung tatawagin ko ha, si Joy, Ate RC, si Tess, tayo lang. Si Tess, si Kate, at saka po ako. Ayan, pakipicturean nga yung mga disciples. Ayan. Sila po yung mga disciples. Tignan nyo po yung kanilang mga face. Tignan nyo po yung kanilang mga face para kilala nyo po kung sino yung mga nagdi-DNA disciples na po sa atin. Sila po na yung mga nagtuturo na. Maraming salamat. Thank you. Pwede na po kayo bumupo. Ngayon naman, let's present formally. Sino po lahat ng nagte-training? Tayo. Lahat ng nagte-training. Ayan. Wow, palakpakan natin ang Panginoon. Kompleto ba to? O, disciples, tingnan nyo yung mga anak nyo kung nandyan. Kompleto ba? Kompleto? Wow, very good. So, ito po yung ating mga disciples. Ang tawag po natin sa mga nagte-training ay disciples. Ayan, pinipicturean na po kayo ni Ate Kate. Okay na ba, Ate Kate?
Ayan. Yun sa akin po yung isa nasa Japan, kaya hindi siya makakarating. Tapos yung isa ni Ate RC nasa Czech Republic, kaya hindi rin sila makakarating. Ayan. Maraming salamat. Pwede na po tayong umupo. At ngayon naman, i-welcome natin ang mga bago. Tayo po yung mga bago. Yay! Tayo po yung mga bago. Pag sinabi natin bago, hindi pa po sila nagte-training. And we pray, hopefully, sila po ay mag-undergo ng discipleship training. Ayan. O mga disciples, so, pag-pray nyo na itong mga to. Napicturean na yung mga bago. Maraming salamat sa mga bago natin. Ayan. Thank you very much sa bawat isa po sa atin. Ito pong oras na to ay mahalaga para nga luma o bago, kailangan maintindihan po natin ano ba itong ginagawa po natin. Bago po ako tumungo talaga sa gusto kong sabihin sa inyo, ay gusto ko munang ipakita sa inyo the basis and the realities of a training. Ano ba yung training? Ano yung makikita nyo? Ano yung maaasahan ninyo? Ano yung mararanasan ninyo? Ano yung nangyayari during training? Ano yung kailangan during training? These are all practical things na mararanasan, nakikita, nagagawa po natin sa training. Kaya para hindi kayo ma-surprise, lalo na dun sa mga bago, hindi po kayo, kasi bago pa rin naman si Brother Elmer, kakasimula pa lang po namin, hindi po kayo ma-surpresa, ganyan pala sa training, napakaraming ginagawa. Aaminin ko po sa inyo, yes, ito po ay karagdagang gawain para sa isang tao na napakaabala. At alam ko lahat po tayo ay abala. Pero kung mahal po natin ang Panginoon, titiisin mo. Kung gusto mo talaga maging alagad ni Kristo, kasi kaya nga discipleship, disciples training, ano po yung gusto nating mangyari? Tayo po ay maging alagad ni Kristo. Tayo po ay maging tagasunod ni Kristo. So lahat po ng alagad ni Kristo ay may mga ginawa din po sila. Hindi naman din sila talaga namasyal lang. Diba? Alam naman na natin ano yung naging buhay po ng mga alagad ni Kristo. Kaya bago ko simulan talagang formally, yung gusto kong ibahagi sa inyo, gusto ko pa rin i-share sa inyo at imulat kayo. This is the reality of training. Okay po? Ito yung katotohanan para, kasi wala kaming tatago sa inyo. Dahil wala naman kaming itatago. No? Para hindi na kayo mabibigla. Ano ba yan? Si ate daming pinapagawa. Ito si TRC. May devotion na, may Bible reading pa, may ganyan pa, may ganyan. Para hindi na kayo magugulat. Okay? So, ito po. Una, at random po ito, itong mga phases and realities of discipleship training. It really requires, pakinggan nyo itong mabuti ha, pag kayo nag-training or nagte-training, it really requires your time, tama? Your effort, sometimes your money a bit. Bakit? Kasi kailangan yung bumili ng libro. Dahil, di naman po natin libreng nakukuha yung libro, binibili po talaga natin yan. Pero hindi po siya mahal. Okay, pinakamahal po na nabili namin is 100 pesos. So yun, kailangan mong maglaan ng oras, no? Yung effort, no? At saka minsan, hindi po palaging bumibili ng libro, minsan pera. Minsan naman, kaya may involved na pera, nagkakasundo si discipler, tsaka si disciple na lumabas. Sila na yun. Di po ba? Usapan na po nila yun. So, pwede rin pong mangyari yun sa atin. Kumbaga, wala namang, halimbawa, may bago ako, si Brother Elmer. Brad, kailangan pameriendahin mo ako ha. Gusto ko sa Greenwich. Hindi ako basta-basta nagme-merienda na ako. Hindi po siya ganon. Okay po, wala pong magsasabi sa inyo ng ganyan. It is up to you kung gusto nyong pameriendahin yung nagturo sa inyo. Kung wala naman kayong ipapamerienda, baka kayo papameriendahin nila. Yan po yung nangyayari. Totoo po yan. Kung pareho naman kayong walang pamerienda, uminom kayo parehong tubig. Okay po. Kumbaga, anong gusto natin sabihin? Hindi po issue yung, ito si pagod ako, hindi mo lang ako pinakain. Hindi po issue sa atin yan. As long as magampanan po natin kung ano po yung pagkakatawag ng Panginoon sa atin, ay gagawin po natin. Kaya nga, it requires those things.
Pangalawa, ito na yung mga ginagawa during discipleship training, nagkakaroon po talaga kayo ng assignments. Normal po na ang nagtuturo sa inyo, sasabihan nila kayo, o may assignment ka ha? Ayan. Sino rito nakaranas na ng gumawa ng assignments? Ayan. Yeah, very good. Sumusunod ba kayo sa disciples ninyo? Ha? Na gumawa ng assignments. Ayan. So, kailangan po talaga yon, gumagawa tayo ng assignments. Nagbabasa po tayo kasi pag hindi ka magbabasa, hindi mo naman masasagutan ang libro mo. Kung i-check nyo po yung mga libro namin, marami pong sulat yan. Pwede nyo yan pakialaman. May mga sagot po yan. Makikita nyo, bago nyo yung ginawa na po namin. Dahil bago kayo tinuruan, kami po ay tinuruan natin. Okay? Huwag mo memorize sagot natin ha. Okay po. So malaya nyo naman tignan. Huwag lang kayong kokopya. Kasi baka mali pala yan. Hindi po, joke lang. So may mga assignments po talaga tayo. May mga tanong kasi sa libro na dapat po nating sagutan. Kaya hindi po tayo pinahihirapan ng disciples o ng nagtuturo po natin. Kailangan po natin yan sagutan kasi kailangan malaman na intindihan mo ba yung tinuro. Parang sa school lang din naman. Intindihan mo ba yung tinuro? Ganyan po, pag meron kayong hindi nauunawaan, wag po kayong mahiya na magtanong sa inyong discipler. Okay po ba, disciples? Yung mga tinetrain? Kung meron kayong hindi maintindihan, wag kayong mahihiya. I-chat nyo sila. Ate, ano po ba ibig sabihin nito? Hindi ko po maintindihan. Ano po ba tong tanong na to? Hindi ko po maintindihan. Hindi po yan nakakahiya. Ang pag-amin ng hindi mo nauunawaan ay hindi po siya kahinaan. Minsan kasi nagiging ano na ng tao yung nakakayang magtanong, baka sabihin nila, ano ako? Diba? Maiisip mo, baka sabihin nila, ano ako, yung mahina ako. Hindi, okay lang po yun. Kasi kami mahina rin po kami. Hindi rin po talaga kami marurunong. Pero sa biyaya po ng Diyos, kaya kami nakakapagturo. Dahil nag-training din po kami. Amen? So, wag po kayo mahiyang magtanong. May right med po dito. Tapos, kung bigyan po kayo ng quiz ng inyong discipler, wag din kayong magre-reklamo. Normal lang yan. So, yung mga bagay na to, depende po yan lahat sa nagtuturo sa inyo. Kung magbibigay sila ng quiz, ng marami, mahaba, o maiksi, wala po, hindi po kayong magre-reklamo kasi nasa kanila po yun eh. Kasi sila po yung nakakaalam at ng assessment sa inyo. Sila yung makakapagsabi kung ano lang, kumusta na po yung mga tinuturoan po nila. So, depende po ang lahat ng ito sa inyong disciples, pero gusto kong sabihin sa inyo, lahat ng ito, pagdadaanan po ninyo bilang kayo po ay nag-undergo ng training at doon sa mga bago natin, pagka kayo'y magte-training na, ganito rin po yung inyong gagawin. Amen? Pangatlo, we'll be checking on you. Bilang kami po ay disciples ninyo, kami po ay laging nakamonitor sa inyo. Hindi ibig sabihin lagi ay mayat-maya, chinachat ko kayo, mayat-maya, tinetext, tinatawagan, hindi naman. Pero minomonitor po kayo. You are under monitoring. Okay po? Hindi po kayo under surveillance, pero under monitor po kayo ng inyong mga tagapagturo. Kasi kailangan namin malaman kumusta na po ba kayo. Minsan hindi lang tanungin yung assignment, kung hindi para kumustahin po kayo. Kasi sa loob ng isang linggo, hindi naman tayo magkakasama di ba? So, mahalaga po yung minsan na kumusta po kayo, i-monitor po talaga namin kayo. At ito po yung katotohanan din na gusto ko sabihin sa inyo bilang discipler o tagapagturo. Minsan po, up to the point na yung personal life ninyo or private life po ninyo ay kukumustahin po namin. Lalo na kung may nakikita kaming something na kailangan po namin i-call yung attention po ninyo. Naiintindihan niyo po? Like for example, marami rito binata at dalaga. Kung napapansin ko, bilang ako nagtuturo, kunwari, nagtuturo ako kay Daryl. Kung napapansin ko si Daryl, laging lumilipad ang isip, nagte-training kami pero hindi niya ako naiintindihan. Tinanong ko siya bakit, yung pala in love na.
Oh, hindi po bawal ma-inlove. Kasi normal yan na mararamdaman nyo. Titipok talaga yung puso ninyo eh, di ba? No? Pero kung nakikita ko na hindi na rin siya nag-aaral, wala na siyang panahon sa lahat ng bagay, kung hindi yung iniisip niya na lang yung kanyang binamahal, hanggang dumating sa punto, may ginagawa na rin siyang hindi maganda, kunwari lang, makikialam po kami. Opo, sasabihin na po namin ng tapatan. Makikialam po kami. Pero ganun pa man, sa aming pangingialam, at the end of the day, kayo pa rin yung nagdidesisyon sa buhay ninyo. Hanggat maaari, aagawin namin kayo sa kaaway. Nagigets niyo po? Hanggat maaari, aagawin namin kayo sa kaaway. Kasi sabi po sa Ezekiel, bilang mga, anong tawag sa atin doon? Witness, saksi. Kapag nakikita mo yung tao na nagkakasala tas wala kang ginawa, mananagot ka sa Diyos. Yung dugo niya, ikaw ang mananagot sa Diyos. At ayaw naman po namin yun. Tsaka hindi rin namin matitiis kung halimbawa napapariwara na po kayo, lumalayo po kayo sa Panginoon, iba na po yung tinatahak ninyong landas, ay talaga pong ikukol namin ang inyong atensyon. Okay po? Dahil kailangan po yun. Kaya nga kaming disciples, hindi lang po kami, bilisan mo, magtuturo na tayo. Hindi lang po yung gano'n na by the book itself, no. Hindi po. Ang ano po natin dito, kahit po yung mga ganyang problema or alalahanin, kung ano man po yung meron kayong dinadala, ay sasamahan din po namin kayo. Unless hindi nyo kami isasama, doon wala na talaga kaming magagawa. No? But we will pray for you always. Hanggat maaari, ayaw namin na may umaalis, may tumitigil sa training. Kaya nga sinasabi ko na po ito ngayon pa lang, para kayo po ay hindi nyo nasasabihin, ano ba yan, dami palang ginagawa ng magdi-disciple. Para alam nyo na. At para maiwasan na rin po natin yung tumigil kayo, or umayaw po kayo hanggang sa hindi na kayo makita sa iglesia dahil nagreklamo kayo sa dami ng ginagawa ninyo sa pagte-training. Actually, hindi naman talaga siya marami. Kung tutuusin, maglaan ka ng 1 oras para sa lahat patungkol sa iyong training, that is enough. Hindi po kinukuha lahat ng oras po natin. Tama? Amen po? So yun, i-check din namin kung kinakailangan yung inyong mga personal and private life because we are not only your disciples, we are also your parents. Mga magulang nyo rin po kami. Minsan kahit magkaedad tayo, magulang nyo na rin ako kung ako yung nagtuturo sa inyo. Okay po? Mga magulang nyo po yung mga nagtuturo sa inyo, kaya naman, talagang kailangan kumustahin, kailangan tanungin, kailangan alamin ang bagay-bagay patungkol po sa tinuturuan natin. At huwag po kayong mag-alala, bilang kayo po ay disciples or nagte-training o magte-training pa lang, dumating yung panahon, yung mga bago natin, makapag-desisyon sila, you will learn a lot. Ito naman po yung ina-assure namin sa inyo. Marami po kayong matututunan, marami kayong madidiscover, marami po kayong malalaman patungkol sa Biblia na kahit ang tanda-tanda mo na, sasabihin mo, yung pala yun. Ganun po yan. Okay po? Marami po kayong matututunan. Mag-e-enjoy po kayo sa training. Ayan. And you will grow. Yan po yung masasabi namin sa inyo. Yung you will grow spiritually. You will become mature. Gusto niyo po bang mag-mature sa Panginoon? So, kailangan po nating mag-undergo na training. And of course, bilang kayo po ay mga nagte-training, kayong mga tinuturuan po, meron po kaming aasahan sa inyo pagkatapos ng training. Amen. Hindi po pwede na tinitrain namin kayo, tapos after the training, iiwan nyo lang kami. Napaka-saklap naman nun kung gagawin po ninyo yan. Pagkatapos ng lahat-lahat ng pagsasamahan natin, iiwan nyo lang din pala kami. Doon pala kayo sa ibang church. Siyempre, tinitrain namin kayo, gagamitin ninyo yan pagdating ng panahon, yung mga natutunan ninyo,
dito sa SCM. SCM ang nag-train sa inyo, sa SCM kayo magtatrabaho. Of course, given na po yung sa Lord ha, baka i-misinterpret niyo yung mga sinasabi ko baka iliteral ninyo Given na yung sa Lord, pero ang gusto ko sabihin, magse-serve ka kasi sa church So, anong church? Di yung kung saan ka tinrain. Amen po? So, may inaasahan kami sa inyo, after the training, inaasahan namin na magdi-disciple din kayo ng iba. Magtuturo din kayo sa iba. Ngayon, paano po yan, Pastora? Hindi naman ako marunong magturo. Kung hindi man lahat sa inyo may kakayanang magturo, pagdating sa discipleship, magkakaroon po kayo ng ministeryo na iba. Ano ibig sabihin nun? Magiging servant na po kayo ni God. Kasi nga, tayo po ay mga alagad ni Kristo. So, pwede kayo sa music, sa ushering, sa prayer warrior, sa children, sa youth, kung saan man po kayo dadali ng Panginoon. Kasi kahit kami, hindi namin alam. Kung saan po kayo dadali ng Panginoon, ay doon po kayo ilalagay ng Lord. Tandaan po natin yan. So, inaasahan po namin, after po ng ating mga pagtuturo, kayo naman. Meron na rin kayong mga aalagaan. Meron na rin kayong mga i-disciples. Amen po. And ang approach po natin dito ay holistic. Ano yung holistic? Ito yung sinasabi ko kanina na hindi tayo always by the book. May mga pagkakataon po, sa akin kasi nangyari na to, magte-training kami, nakaschedule. May pagkakataon hindi na kami nakakapaglibro. Bakit? Yung tuturuan ko, umiiyak na siya, may problema na siya. Alam nga naman umiiyak na, uy, bilisan mo, buksan mo na yung libro mo. Di ba hindi mo nang gagawin, umiiyak na nga So may pagkakataon po na hindi po namin yung ginagawa na ipilit sa inyo yung libro. May mga pagkakataon kung kinakailangan mag-counsel muna kami, mag-counsel muna kami. Kung kinakailangan makinig muna kami doon sa tinetrain namin, makikinig lang kami. Kung kinakailangan iyakan lang nila kami, andun lang kami, a shoulder to cry on. It is not always about the book. Okay po? Tandaan niyo po yan. It is not always about the book. Holistic nga yung kabuuan ng buhay po natin. So, kapag ka medyo mabigat sa inyo, sasabihan niyo po kami. Halimbawa, di ka naman umiiyak, pero napakabigat ng dinadala mo. Pastora, pwede bang wag muna tayong mag-training ngayon? Meron po akong gustong i-share sa inyo. Okay po yan. Wala pong problema. Mag-share kayo and then we will pray together. O kung sino man po yung discipler ninyo, ipagpe-pray din po kayo. Magpe-pray kayong dalawa. Amen po. So yan po yung ating tinatawag na holistic approach. So syempre may teaching, may singing, pwedeng kumanta. It doesn't matter kung ang boses mo nasa Mindanao, nasa Visayas, okay lang po. Ay, pwedeng kumanta dahil umaawit tayo para sa Panginoon. Yan, pwedeng tumawa, hindi po tayo KJ. Kung may nakakatawa, di tumawa kayong dalawa. Di ba sinabing bawal tumawa, di po ba? Pag nagte-training, pag may masaya, tumawa. Hindi yung, uy, nakakaya. Hindi po, di namin kayo pipigilan. No? Gusto mo mag-iikot-ikot sa kakatawa dyan, umikot ka. Sa sobrang saya mo, wala pong problema. Gusto namin masaya yung amin pong tinuturuan. Amen. May kulang pa ba ako, disciples, sa mga realities and phases ng mga pagdi-disciple, kung ano yung ma-expect po nila sa kanilang training? Wala na akong kulang. So kung wala na po akong kulang, magpapatuloy po ako, no? Ito na po tayo sa ating talagang pag-aaralan. Ayan. Ayan. Tayo po ay naka-engage or naka-connect sa international missions or IM. Yun po yung pinupuntahan natin sa DASMA. DNA 12. Ito po yung tawag sa sistema ng ating
discipleship. Anong ibig sabihin ng DNA 12? Disciples, nations, all. Pero babasahin po natin siya ng pabaliktad. All nations, disciples. Ano po yung 12? Representing the 12 disciples of Jesus Christ. Meron pong ibang discipleship system, kung narinig nyo na, G12. Sinong pamilyar sa G12? Pamilyar ka, te? Nagdaan kami dyan. G12. Di ba? Ayan. Dati po nag-G12 kami. So, isang uri din yun ng sistema ng discipleship. Tayo po DNA 12, sa iba po G12. Ewan ko kung pinalitan, yung iba kasi pinapalitan lang nila yung letter na G. Sa iba F12, pero meron pa rin namang 12. Kasi nga yun yung 12 disciples of Jesus Christ. Doon po sa G12, masabi ko lang, nung dumaan po kami kasi dyan sa discipleship na yan, kailangan meron kang 12. Halimbawa, ako yung nagtuturo. Kailangan bubuo ako ng 12. At yung 12 ko na yon, bawat isa sa kanila, kailangan din, when I say kailangan, required po. Okay? Kailangan din yung bawat 12 ko, meron din silang mabubuong 12. Ganun po yung sistema na yon. Kaya madami talaga sila, dumadami talaga sila. So, nagdi-discipleship tayo para sa pagdami. Yun po yung talagang kahulugan niyan. Pero dito po sa DNA 12, hindi po kayo i-require na, oy, Brad, kahit bago ka, dapat may 12 ka. Hindi. Hindi po. Kahit isa lang, sabi nga, isa lang yung tinuturuan mo, dalawa yung tinuturuan mo, ilan yung kaya mong alagaan, yun lang yun. Hindi po kailangan bumuo ng 12. Kaya kami, ang tinuturuan namin, like for example ako, si Talin, si Girly, si Brother Elmer, si Robert, 4. No? So yun, 4 lang. Wala ba akong nakalimutan? Baka may magtampo. 4 lang sila. So yun lang yun. Hindi ko kailangan kumuha po ng 12. Okay? Kasi kailangan po natin dito yung quality. Maturuan po talaga sila ng mabuti. Okay po? And then, ang target po ng DNA 12 ay buong Pilipinas, kaya nga all nations, 12 incubating centers, ibig sabihin po niyan 12 churches, na parang yun yung magiging main office ng DNA 12 sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, 300 churches na nag-a-apply ng DNA 12. Sa ngayon po, alam ko, ang update ay, ilan na ba yung nag-aano raw ng DNA 12? Sinabi nila yun noon eh. Nagpasensya na, nalimutan ko. Pero wala pang 100. Konti pa lang po. So, sa ngayon, yan po yung target po ito ha. Target or goal. Churches applying DNA 12, 300 churches. Ilan ang target na disciplers? Disciplers ha, hindi disciples. 3,000. Yung disciplers, yung nagtuturo. Ang target po nila na makabuo sila o makaano tayo ng 3,000 marunong magturo. Na naturuan din naman. Hindi pwedeng magtuturo nang hindi po siya nag-undergo ng training. Okay po? So, yan po yung ating DNA 12, All Nations Disciples, 12, 300, and 3,000. Next po. Ayan. Ito po yung ating vision. Pasensya na kayo, maliit. Babasahin ko na lang po sa inyo. Vision po ng DNA 12. Through DNA 12, we want to make disciples of Jesus Christ, not disciples of Jenny, but disciples of Jesus Christ in all nations, making global leaders and global alliance with cooperation to work together for the kingdom of God. Ayan po. Nagsimula po ang DNA 12 last 2024. Okay po. So ito po yung vision ng ating DNA 12. Magkaroon po ng alagad ni Kristo, all nations po, including international. Actually, may mga
nagdi-DNA na po sa iba ring mga bansa. Kasi si Pastor Michael po, yung founder ng IM, siya po ay laging nasa ibang bansa at talaga pong hindi siya tumitigil. Ayan, yung mga nakakasama ko sa DASMA, they can testify, hindi po siya tumitigil para magbahagi ng salita po ng Diyos. And it pays off. Marami po talagang nagiging bunga. At syempre, meron pong vision scripture ang ating pong DNA 12. At yan po yung lagi nating binabanggit na Great Commission natin, Matthew chapter 28, verses 19 to 20, na memorize siya ng isa kong anak. Tawagin ko nga si Girlie. Re-recite po ni Girlie, Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Halika. Yan. Tayo mo yung bandera. Matthew 28:19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And for I am with you always to the end of the very age. Thank you. Disciples, dapat memorize po ito ng mga disciples ninyo. Yung ating vision scripture. Ayan. Ay, meron ba? Isa pa? Ayan. Namigay po kami kanina ng ganito para may kopya po yung mga bago. Kasi alam ko, last year nabigay na kami dun sa luma. Di ba? May mga ganito na kayo. Kaya doon na lang kami namigay sa bago. Sino po yung wala, mamaya lapit po kayo kay Ate RC. Pero dun sa mga luma na, lalo na yung mga nasa book 2 na, book 3 na, meron na po kayo nito. So dapat po memorize po natin yung ating pong vision scripture. Kasi po, dito po nagmumula lahat ng ginagawa po natin. Amen po ba? Ngayon, ayan, lumantad na po yung pinakakatago-tago po sa inyo. Meron po akong good news sa inyo regarding discipleship training. Before po, kami po, nag-graduate kami ng 1-year course. Every 3 months, pag natatapos namin yung isang libro, nagkakaroon po tayo ng certificate. And the rest of you, nakareceive na po ng mga certificates. Tama? No? Pero ngayon po, yung sinasabi ko sa inyong good news natin, yung bago po natin ngayon for DNA 12, yung ating pong 1 year ay magiging 3-year course. Yay! Wow! Talagang ang pumalakpak, ilan lang. Nalungkot po kayo? Ha? Huwag kayong malungkot. Bakit? Kasi nabanggit ko na po nung isang beses sa turo ko. Si Jesucristo, nag-disciple siya 3 taon. Okay po? Tinuruan niya yung mga alagad niya in 3 years. Sa kabila po ng tinuruan niya yung mga alagad niya in 3 years, marami pa rin po ang nang-iwan sa ating Panginoong Jesus. Nabasa niyo na po ba yung John chapter 6? Yung buong chapter 6 po ng 1, mababasa niyo po doon. Mga alagad ni Kristo yun yung sinasabi ko po hindi yung 12. Hindi lang naman 12, yung 12 core disciples ni Jesus Christ. Pero bukod dun sa 12, marami pa po siyang alagad. Marami pong nang-iwan sa ating Panginoong Jesus sa kabila ng 3 taon po silang tinuruan ni Jesucristo. So mga kapatid, what is 3 years na ibibigay natin sa ating Diyos? Kung tayo naman po ay makakasigurado. Di mo ba? Makakasigurado po tayo. Bakit? Ano bang nilalayo nating lahat? Maging tagasunod ni Kristo. Pagkatapos ng buhay natin dito, gusto natin makapiling natin si Jesucristo. So, ito pong mga bagay na to ay isang mga kaparaanan lamang. No? Para yung bunga ng pananampalataya po natin, kaya natin to ginagawa, ito po yung bunga ng pananampalataya natin. Kasi gusto nating sumunod sa ating Diyos. So yung 1 year, magiging 3-year course na po siya. So, hindi may lang naman po yan. Yung gospel, number 1,
disciple, and calling. Kung mapapansin nyo yan sa book 1 po ninyo, nandyan po yan. Ito po. Sa book 1, lahat ng nakatapos ng book 1, nandito yan. Gospel, disciple, calling. So, kumbaga, 1 year kukunin ang gospel, disciple, and then calling. At may mga iba-iba pong topic dyan at meron din po tayong mga books uli. May mga madadagdag po na books na ating pong pag-aaralan. Okay po. So, same ano lang po tayo ha. Same schedule once a week in an hour. Again, lumalampas lang tayo ng 1 oras minsan dahil sa ating sharing time. Okay po? 1 or 1.5 na pagtuturo, oras po ng pagtuturo. So, yan po yung ating bago ngayon sa ating DNA 12. And lastly, thank you. Ayan, ito po yung ating 3-year course objective. Una, gospel. Ano po, ayan yun, no, di ba? Teaches the basic and essential truth of the gospel, who Jesus is, what He has done, and how a person is saved by grace through faith. So lahat ng pag-aaralan about gospel is all about Jesus Christ. Sino si Jesus? Ayan, kaya nga po, gospel. Kailangan natin makilala ng mabuti ang ating pong Panginoong Jesus. Bagamat sabi ko nga sa inyo, maaaring sabihin ninyo, kilala ko naman na si Jesus ha. Kilala mo na ba talaga si Jesus? Ayan. So, ayan po. Pag-aaralan natin ang una, gospel. Ngayon, pag alam mo na, pag tuturo sa'yo paano maging disciple, paano maging alagad ni Kristo. Kita nyo ba dyan, mga bata? Ayan. Disciple. Teaches believers how to live daily as followers of Jesus through obedience, spiritual disciplines, and a transformed life. Ayan, di mo mamamalayan, mababago po talaga tayo ng salita ng Diyos. So pag nag-aral ka na about the gospel, tuturuan ka naman paano maging alagad ni Kristo, and then last is your calling. Dito, ipapaalam sa'yo ng hindi ng disciple mo, kundi ng God, ano talaga yung calling mo. Pero gagabayan ka namin. Gagabayan po namin kayo. Sa calling, teaches believers to understand God's purpose for their life and to serve, make disciples, and participants in God's mission. Ito na yung sinasabi namin sa inyo na tinuturuan namin kayo, so meron kaming aasahan sa inyo. Pag kayo ay meron ng specific calling. Who knows, isa sa inyo, pastor pala. Amen. No? Hindi natin alam, hindi natin malilimitahan po ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Hindi po natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin alam kung ano pong i-raise niyang disciples sa inyong lahat na nariyan. Amen. Kaya maging excited po tayo sa ating mga gagawin. Ngayon, yung iba, di ba, nag-undergo po kayo ng training ngayon. No? Hindi ba nararanasan nyo ng mag-serve? Actually, kahit po hindi pa tapos, yung present muna tayo, yung iba po, kahit hindi pa sila tapos ng 1 year, sila po ay nagagamit na sa iglesia. Like for example, si Girly, nagagamit na po siya sa children. Although nasa book 2 pa lang po kami ni Girly, malapit pa lang kaming matapos, pero nagagamit na po siya sa church. Amen. Pag nakita naman po natin na pwede na, kahit hindi pa po tapos yung inyong pinag-aaralan, kasi tatanungin naman po namin kayo okay lang ba sa'yo magpa-assist sa ganito? Ngayon, kung hindi ka pa okay, edi sabihin mo lang ng totohanan, hindi ka pa okay. No po? Pero, yun nga, may iaasahan po kami sa inyo. Kaya, kahit hindi pa po kayo tapos sa inyong mga training, yung iba sa inyo ay nagmi-minister na, nagsaserve na. Alam niyo kagandahan po nun, hindi po tayo lahat theory. Na-a-apply nyo na ngayon yung inyong pinag-aaralan. Okay po ba? Kaya mahalaga sa amin yung mga pag-attend po ninyo. Mahalaga po sa amin na
makakasama na namin kayo sa paglilingkod. Kasi hindi nyo alam, that is also a part of your training. Kasi yung realidad ng lahat ng ginagawa natin na to ay yung paglilingkod sa Diyos. Amen. So ito po yung mga librong gagamitin natin. Sa Gospel, 12 Questions for Christian, hindi na po kayo uulit. Sabi nyo, paano yan? Iba na, ano na uli? Hindi na po. Kung natapos na po kayo sa 12 Questions for Christian, hindi na po tayo uulit. Okay po? So, kung book 1 ka ngayon at ito po ay di pa po kasi nila to pinapa-implement sa ngayon. Wala pa po tayong go signal, pero pinapaliwanag ko na po. Pero once na ipa-implement ito, kung saan kang naabutan na libro, halimbawa, naabutan ka 12 questions ka pa rin, yung pa rin yung 12 questions, hindi natin aanuhin, natapos mo na yun, hindi na po natin uulitin. Okay po? Kung ano yung librong natapos nyo, hindi nyo na uulitin. Pero sa Gospel, ito yung mga libro. 12 Questions for Christians, What is the Gospel? Basic Christianity, and Bible Formation. So, itong book to natin, kasama na siya sa Gospel. Ayan, yung Bible Formation. So, itong dalawa na to, kung natapos na po kayo at mag-go signal na po sila sa 3-year course, hindi nyo na po ito uulitin. Ang kukuhanin po natin ay yung hindi pa natin nakukuhang topic. Naintindihan nyo po? Halimbawa, hindi pa naman natin talaga nakuha yung what is the gospel, di yun yung kukunin natin. Basic Christianity, yung dalawa na yun yung aaralin natin. At alam niyo po kung sinong mauuna dyan na mag-training. Kami po. Disciplers. Bago po namin yan ibaba sa inyo, kailangan maturuan po muna kami. Kaya kung kayo ay tinitrain, kami rin po ay tinitrain. Kung ano po yung nararanasan ninyo, nararanasan din po namin. Kung pinag-memorize namin kayo, pinag-memorize din kasi kami. Naunawaan nyo po, hindi po kami gumagawa-gawa lang ng mga bagay-bagay. Sa book to naman, or sa disciple, ito po yung mga librong gagamitin. Yung promises of God natin, ito. Hindi nyo na po ito uulitin kung tapos na po kayo. Kasi kasama siya dun sa disciple. Ayan, promises of God. Kung nakuha na po natin yan, di na po natin yan uulitin. And then, stop trying to live for Jesus. Let Him live through you, keeping the heart growing in holiness. Yan po yung mga libro. Apat na libro po yung gagamitin natin ngayon for every topic. Next is calling. Ito po yung mga libro natin. Mission of God's People, Evangelism, Discipling, and Leadership. So, yung Gospel and Kingdom, nawala na po siya. Alam niyo po itong mga gagawin po natin na to? Alam niyo po kung ano yung benefit nito sa atin, ano yung kinaganda nito sa atin. Isa pang kinaganda nito sa atin, para na po kayong nag-aaral ng theology. Libre. Amen? Dahil ito po, inaaral ng mga estudyante doon sa international mission. Ito po yung kanilang mga libro. Kayo po, makukuha nyo to, babayaran nyo lang yung libro, yung nagtuturo sa inyo, libre, di ba? So, nagti-theology po tayo nang hindi nyo namamalayan ng libre. Alam niyo po ba, nung nag-aral ako ng theology, magkano isang subject namin? Isang subject, 1,000. Pwera pa mga libro. Opo. Pero kayo, lahat ng ito ay napakalaki pong benepisyo sa atin. Hindi ka man makakuha ng certificate or diploma bilang nakagraduate ka ng theology, pero baka daigin mo pa ang isang pastor na hindi nag-a-undergo. Kasi yung katotohanan po hindi naman po ako nagyayabang. Marami na pong tumatayo ngayon, pero hindi talaga sila nag-aral mabuti. Hindi natin alam saan nila kinukuha yung kanilang mga tinuturo. No?
Kaya naman, nagkakaroon sila ng mga sarili nilang interpretasyon. Mahalaga po kasi inaaral yan eh. How to interpret the Bible. Hindi pwede i-interpret mo siya ng ayon lamang sa paano ko siya naintindihan, basta ganito, yun na yun. Hindi po eh. Kaya kung tignan ninyo, nagkaroon ng iba't ibang paniniwala, iba't ibang ginagawa, iba't ibang pananampalataya. Kasi doon yung nagkakatalo, paano nila ini-interpret po ang Biblia. Sa atin po, pati po yung bagay na yan ay aaralin ninyo. Pagdadaanan po ninyong aralin. Kaya nga, very confident kami na pagka natapos po kayo, kahit saan kayo isalang at magtuturo kayo o pagturuin kayo, kaya ninyo. O kahit anong itanong sa inyo, patungkol sa inyong pananampalataya, patungkol sa Diyos, darating ang araw, kayang-kaya ninyong masagot. Kayang-kaya ninyong ipaliwanag, bakit ka ba born again, girly? Paano ka ba naging born again? Paano ka naligtas, Brad? Kayang-kaya ninyong ipaliwanag ang doktrina po natin. Remember the word doctrine? Doctrine is kung ano po yung ating aral. Hindi po yung ginagamit ng ibang ano lang. Kasi madalas naririnig natin yan sa ano eh. Alam niyo na, di ba? O dinudoktrinahan na yan. Hindi po. Ibig sabihin ng doktrina, ano yung aral na tanggap ninyo? Ano yung aral na tanggap ng SCN? So lahat po yan nandito sa ating pong discipleship training. Kaya po kami nangungulit hanggat maaari. Sa totoo lang po, sabi ng Biblia, sabi di ba ng ating Vision Scripture, go and make disciples. Hindi niya sinabing ano lang, evangelize nyo lang sila. Ano daw gagawin natin? Make them disciples. Gawin natin sila alagad. Pag gagawin mong alagad, sapat na ba yung pag-evangelize? Hindi nga eh. Minsan nga hindi pa sila sumasama, di ba? So, ang pagiging disciples po ay hindi po siya optional. It is a mandate from God. Hindi po siya yung, ay, ayoko dyan. Hindi ako sasali dyan. Hindi po siya ganon. Kasi kung ikaw po ay talagang tinawag ni Kristo, kahit mahirap, sabihin na natin mahirap on your part, kasi dadagdag nga to sa gawain mo eh. Kahit mahirap, gagawin mo. Kasi yun ang utos ni Kristo. Go and make disciples. Hindi po doon nagtapos. Baptize din. Kaya meron tayong bautismo. Paano mo sila babautismuhan? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi pa rin tapos. And teaching them to obey everything I have commanded you. Kaya hindi pa tayo tapos mag-aral, mga kapatid. Kasi marami pa po tayong dapat matutunan. Amen po ba? Masaya po ba kayo? Sa disciples, hindi po kayo dapat ang wala akong maririnig na, oo nga, ba't ba naging 3 years? Hindi po kayo dapat pagmumulan ng reklamo. Or else, yung tinuturuan ninyo, wala tayong ibang maririnig dyan kung hindi reklamo. Dapat, bilang ikaw yung discipler, ikaw yung magpapalakas sa kanila. Kung sasabihin nila, ano ba yan, ate, ang tagal-tagal naman, ikaw yung mag-e-encourage, hindi ikaw yung pagmumulan eh, oo nga, ewan ko ba, mag-aaral na naman kami. Hindi po tayo dapat ganun yung pagtanggap po natin. Uulitin ko sa inyo, hindi pa lahat alam po natin. At pasalamat po tayo, meron po tayong ganitong mga training na nakukuha po natin ng libre. Kung gagastos ka man, again, napakaliit po na halaga. Yung book 1 po ninyo, lahat ng nagte-training sa book 1, lahat ng nag-undergo ng book 1, kung napansin po ninyo, hindi na po namin kayo siningil sa book 1. Kasi gusto namin talaga na makatulong din, kaya hindi muna namin pinababayad yung book 1. Okay po? Libre na po yan. Although binili po natin yan sa DASMA, pero sa atin po ay binibigay na lamang po natin. Ito pong book 2 ay 100. Itong book 3, binili natin ng 80 pesos or 110. Yung book 4 natin, yun po yung 80 pesos. Hindi po siya lumalampas ng
100 pesos. Yung mga darating po, wala pa po akong alam. Sabi ko nga sa inyo, wala pa silang go signal. Pero hindi ko po alam kung magkano yan. Pero ang ina-assure ko sa inyo, hindi rin po sila nagpe-presyo ng sobra-sobra. No? Kasi kung kayo po magpapabook buy nito, hindi ko alam kung magkano magagastos nyo. Kasi nung nag-aaral ako, pag nagpa-book buy na ako, mababa ang 150. Pag ako nagpaganito, doon sa SM Bacoor pa ako nagpapaganyan. Pero tayo, i-deliver na lang sa inyo, hindi sa amin, sa inyo. Bibigay na lang namin sa inyo, tapos kukuhanin na lang namin yung bayad, kasi ibabayad din po namin yan. Okay po, kung gusto nyo malaman na ganun nga yung nangyayari, pwede po kayong magtanong sa mga taga-IM. Sabi ko nga sa inyo, transparent po tayo dito. Wala po tayong tinatago. Amen. So, lahat po ng ito, hindi ko man maipaliwanag pa ng ayon pa sa inyong pagkaunawa. Sa uulitin po nating Disciples Fellowship, imbitahan po natin ang isa sa taga-IM para yung mga expert, sila pa po ang makakapagpaliwanag pang mabuti patungkol po dito sa ating 3-year course na discipleship training. Amen. Amen. So, dalangin ko po ay kayo po ay napalakas. Napalakas po ng ating mga mga nalaman ninyo patungkol po sa ating pagte-training. After po nito ay magkakaroon po tayo ng sharing time. So, ano po yung pag-sharean natin? So, again, yung mga bago po, sasamahan ng mga, mga ate, yung mga bago. So, sharing time po natin, pag-usapan po natin yung, na-realize ninyo nung kayo po ay nagte-training. Ngayon, kung bago naman po, ano yung kanilang nasa puso ngayon? Bilang sila po ay mga bago. Okay po? Ulitin ko ha. Sa sharing time natin, doon sa mga nagte-training na, ano po yung na-realize natin ngayon, sa ating po mga narinig. Sa mga bago naman, ano yung nasa puso nila naman patungkol sa kanilang narinig regarding the discipleship. So, wag na po tayong magbilang kasi gusto ko yung mga bago, maanuhan talaga ng mga luma. Okay po? Siguro ilan tayong lahat? 21? Tig ilan? 3? 7 sa isang group? Okay, 7 sa isang group. Sa mga disciplers, pakiayos, 7 sa isang group. Basta kailangan may bago kayo, may luma po kayo. Okay po? So, si RC, si Tess, tsaka sino pa? Picture si Kate, si Joy. Okay po. Sige po. Kuha na po kayo ng tig-pipito ninyo na disciples for sharing time. Okay po. Tig-7 po. Yung isa mag-8 ba? Hindi. Sakto lang. Oo. Oo,